Okay guys, it's another day again. It's December 1st today. Yes, time flies. December na agad tayo. And December meaning busy na naman ang mga tao, mamimili ng mga regalo. Oh, see? Look at that. Look, there's even like Christmas tree already. They're putting up Christmas tree. Right there, the trucks are gonna put up some Christmas trees. Yes. Yeah, I don't know where they're gonna put it. Anyways, yes, so today 7 hours na naman tayo magtatrabaho at nakapamili na ba ako? Well, nabili ko na yung unang regalo. May isa pa akong regalong idadagdag dun para sa regalo ko sa anak ko. Tapos mamimili din ako ng dalawa lang naman ang regaluhan ko eh. Yun. Ano pa? Well, nakalimutan natin maglagay ng microphone. Yes. Okay, meron tayong paggagawa ng reaction video. Nasaan na ba yung ating phone? Meron pa akong oras. Yes. Binago ko yung settings nito dahil parang bluish talaga yung kuha niya eh. Pero parang bluish pa rin hanggang ngayon. Nasa 49K na to ha. Pero it's better than the other day. The other day was like more even bluish color. Yeah. But this time, it's a little better, I guess. Okay, anyways. Ito yung paggagawa natin ng reaction video. Hanapin natin. Sandali. Nagbago ang isip ko na magpa-appointment para dun sa kilay ko. Saka na siguro pagkatapos itong mga kagastusan ko kasi medyo maraming kagastusan this month eh. ano ko na lang next year kasi sobrang dami na ng kagastusan this month. So, medyo babawasan ko kasi alam ko mahal din yung patato ng kilay, parang nasa $300 din yata yun eh. Kaya sa susunod na lang siguro. Tsaka hindi naman siya importante talaga. Makakapamuhay para lang ako kahit walang kilay na tato. Yun. Anyways, eto na nga, ito yung reaction. Nasaan na ba yun? Pinicturan ko siya kahapon eh. Ito, sabi niya, unfair talaga ang buhay ng isang babae kumpara sa lalaki. Babae na nga ang nahihirapan sa pagbubuntis, panganganak, at eventually pag-aaruga. Babae na nga ang madalas nawawala ng halos lahat ng lahat. Mapaipon, karir, itsura, pangarap, once maging nanay siya. Maigi pa nga mga lalaki. Maigi pa nga ang mga lalaki. Kaya pang pumunta kung saan-saan. Kaya pang mag-ayos sa sarili nila. Kaya pang matulog ng diretso 8 hours at higit sa lahat, kayang ipagpatuloy ang karir nila kahit anong mangyari at sumasahod. Kaya nga ito po ang masasabi ko sa inyo, okay girl, na pag tayo nag-asawa, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak, hindi lang basta doon umiikot ang mundo natin. Pwede tayong mag-multitasking, okay? Kung kaya ng lalaki na ganun ang ginagawa niya, na kahit may pamilya na siya, i-adapt mo sa sarili mo na makaya mo rin ang ginagawa niya. Ganun, okay? Kasi ganun ang ginawa ko, okay? Meron akong isang anak. Nung maliit pa ang anak ko, syempre, or kabuntisan ko noon, nag-isip-isip din ako. Sabi ko, so parang ano pala, no, ang buhay ng babae, magiging ina ka, pag tumigil ako sa pagtatrabaho, paano yung anak ko, paano ako kikita ng pera, yun ang iniisip ko, no? Bibigyan ba ako ng pera, ganito, ganyan, magkakapera ba ako, kung nasa bahay ba ako. Tapos, so parang yung idea na yun, sabi ko, pumasok sa isip ko, teka, what if, gawin ko rin mag-multitasking. Gawin ko rin na ang ginagawa ng lalaki, maging, na kaya niyang i-handle ang lahat, ang pamilya, ang pagkakaroon ng anak, ang pagiging provider, kaya ko din yun. So, ginawa ko yun. Nung kabuntisan ko talaga, nagtrabaho pa rin ako, hindi talaga ako tumigil sa pagtatrabaho. And then, nung nakapanganak na ako, ganun din ang ginawa ko, hindi pa rin ako tumigil sa pagtatrabaho. Dahil naisip ko, pag tumigil ako, syempre, hindi ako magkakaroon ng pera sa bahay, no? Bigyan man ako ng pera, oo, ipoprovide niya lahat. Ibibigay niya sa akin ng lahat. Pero, lahat-lahat ba yun? Without complaint, ganyan? Yun yung nasa isip ko. Ibibigay niya ba sa akin lahat ng mga needs ko, lahat ng mga gusto ko? What if may gusto kong ganito, ganyan? Okay, there comes an example, dumating yan. Sabi ko gusto kong bumili ng laptop. Siyempre gusto ko Apple nung time na yun. Matagal na yun, Apple na laptop. That was like 15 years ago, yes. Isang example lang, Gusto kong bumili ng laptop,
pero ang gusto ko ay Apple. Ayaw niya ng Apple. Ang binili niya, alam mo, HP. Hindi ko gusto yung HP, although I'm thankful kasi binigyan ako ng laptop. Pero sabi ko, hindi ito yung gusto ko. Hindi ito yung pangarap kong laptop. Pero thankful pa rin ako. Sabi ko, thank you. Nagkaroon ako ng laptop, ganyan. Pero yun nga, hindi nagtagal kasi yung gusto ko pa rin ang bilhin ko. So kaya naisip ko, sabi ko, so example pa lang ito ha. See, kapag idinepende mo yung buhay mo sa ibang tao, yung mangyayari sa'yo is, sila din yung magdedesisyon para sa'yo. Kapag hindi ka natuto na mag-multitask para sa sarili mo, hindi mo natutuyang magtrabaho, gumalaw sa mundong ito na bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang may bahay, bilang isang working mom, you know, paano mo pa ma-handle ang buhay sa mundong ito, di ba? Mahihirapan ka talaga, and yet makakaramdam ka ng kakulungan sa buhay mo. Kaya sabi ko, no, magtatrabaho ako at bibilhin ko kung ano yung gusto ko. So nagtrabaho ako, nagsimula akong kumita ng sarili kong pera, and then nagkaroon ako ng goal sa sarili ko. Nag-open ako ng sarili kong bangko at unti-unti sabi ko, ito yung ang naging goal ko is ito. Itong perang may ipon ko ay para sa akin, para sa sarili ko, para sa pagtanda ko rin, para sa future ko. Para pag may mga pangangailangan ako is may madudukot ako. May mabibili ko yung lahat ng mga kailangan ko sa buhay ko. Lahat ng mga gusto ko sa buhay ko nang hindi ko idedepende sa ibang tao. Kahit yung pangangailangan ng anak ko, may ibigay ko rin sa anak ko. Yun. Nang hindi ko hihingin sa iba. Nang hindi ko kakailanganing idepende sa iba. Yun. Kaya sabi ko, para ito dun. So, yung nagkaroon ako ng goal sa buhay ko, nagkaroon ako ng motivation, kumbaga. Unti-unti nakita ko na, nagkakaroon ako ng sarili kong pera, nagkakaroon ako ng sarili kong desisyon, nagkakaroon ako ng sarili kong pangarap, nagkakaroon ako ng sarili kong adhikain sa buhay, motivation nga, di ba? Nagkakaroon ako ng kasipagan sa sarili ko, dedication sa sarili ko na, ang sarap palang kumita ng pera. You know, hindi pala hadlang ang pagiging nanay, ang pagiging asawa, ang pagiging may anak, kahit maliit pa yung anak mo. Yun. Unti-unti nakikita ko yun. Sabi ko, wow, ang sarap pala ng feeling. Parang nagkakaroon ako ng power, ganyan, ng kapangyarihan para sa sarili ko. Yun. At nagkakaroon ako ng kalayaan, ng desisyon, kalayaang magdesisyon para sa sarili ko. Nabibili ko lahat ng gusto ko, and yet, ito na nga, napag-ipunan ko yung gusto ko. Nabili ko yung first Apple ko. First Apple. Yan, first Apple laptop ko. Yes, nagkaroon ako ng laptop na Apple. Lahat ng iPad na Apple, lahat ng Apple na gusto ko. Lahat ng Apple brand na gusto ko, or lahat ng gusto kong pati camera na gusto ko, kasi nga mahilig akong mag-record, mahilig akong mag-video. Yun, pati pangarap kong camera nabili ko. Yes, sabi ko, wow, ito pala yun. Kaya maganda talaga na kahit may asawa na tayo, may anak na tayo, hindi pa rin tayo mawalan ng pangarap para sa sarili natin. So, yun. Unti-unti nabibili ko yung mga kailangan ng anak ko, ng mga gusto ng anak ko, kahit ng sarili ko. Naibigay ko yun sa kanya na hindi ko hinihingi sa iba, nang hindi ko hihingin sa iba. At ang sarap ng pakiramdam. Kaya sabi ko, wow, ganito pala, na hindi pala porket may asawa at anak na tayo, dedepende na tayo sa asawa natin. Dedepende na tayo sa mga anak natin. Dedepende na tayo sa iba. Hindi pala. Mas maganda pala na meron din akong para sa akin, ng para sa sarili ko. At ang sarap ng feeling. So, unti-unti nakikita ko yung perang iniipon ko. Sabi ko, ito naman ay para sa aking future, present, or whatever, sa mga unexpected pa. Para ito dun. And also for my future din. Para pagtanda ko, hindi ko na maiulit yung cycle na kailangan padalhan ako ng anak ko ng pera para ako naman yung buhayin niya, ako naman yung sustentuhan niya. Hindi na mauulit yun sa akin. So, I will make sure na pagdating ng panahon, ako pa rin na magsusustento sa sarili kong pamumuhay pagtanda ko. Hindi ako kakailangan ng problemahin ng anak ko. Hindi ako kakailangan ng sustentuhan ng anak ko dahil hindi ko kaya mabuhay ng akin. Ito ay para doon, makakapumuhay pa rin ako ng akin, nang hindi niya ako aalalahanin, nang hindi niya ako poproblemahin kung paano ako mabubuhay ng akin. Ito ay para doon. So yun ang naging pananaw ko sa buhay ko. Alright, so hanggang dito na lang dahil wala na palang po oras, 8:37 na. Alright, hanggang sa muli, bye! Sana makatulong sa mga babaeng nahihirapan na navigate yung buhay nila sa mundong ito.
na porket may asawa at mga anak na tayo ay doon na lang tayo magpo-focus. Hindi. Marami pa tayong iikutan. Alright? Bye!